Hindi lahat ng tukso ay madaling iwasan. Lalo na kung ang tukso mismo ang lumalapit sa iyo. Ako, si Boyet. Hindi ko ho tunay na pangalan. Isang boy at driver sa isang malaking bahay. Lahat po ng gagamitin kong pangalan dito ay hindi ho totoo. Tahimik lang ang buhay ko. Hanggang sa makilala ko si Ma'am Alona, ang kabit ni Mayor. Sa bawat titig, bawat haplos, unti-unting nagbago ang lahat. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili kong nakikipaglaban sa isang bawal na damdamin. Kung kayo ho ang nasa kalagayan ko, ipagpapatuloy niyo ba ang ganitong relasyon kahit delikado? O lalayo kayo para iligtas ang sarili niyo? Dear Miss Love, ako po si Boyet, 27 anyos. Hindi ko ho tunay na pangalan. Tubong Pangasinan. Matagal na rin akong naninilbihan dito sa Maynila bilang boy. Minsan driver, minsan tagahatid ng mga gamit ni Mayor. Sa totoo lang, hindi ko ho naman pinangarap ang ganitong trabaho. Pero malaking tulong na rin kasi malaki ang sweldo at libre na ang tirahan at pagkain. Hindi rin naman kasi ako tapos ng high school. Hanggang 3rd year lang. Pero sa tulong nga ng isa kong kakilala, naipasok niya ako dito bilang trabahador. Kung tutuusin, maswerte na ako. Pero may isang bagay na araw-araw kong iniiwasan. Ang tukso na dala ng kabit ni Mayor. Si Ma'am Alona. Opo, siya ay kabit. Maganda si Ma'am Alona. Sobra. Maputi, makinis, palaging amoy mamahaling pabango. Parang artista. Sa bagay, hindi naman kukuha si Mayor ng hindi artistahing babae. Noong una, talamak ang chismis, bulong-bulungan sa loob na binabahay raw siya ni Mayor. Regalo raw sa kanya ang bahay na yon. At hindi alam ng legal na asawa. Walang nakakaalam. Kami lang. Kasi lagot kami kung sakali. At dahil abala si Mayor sa opisina at sa politika, halos araw-araw kong nakakasama rito sa malaking bahay si Ma'am Alona. Isang hapon, bagong linis ako ng sasakyan. Pawis na pawis ako at nagtangkang pumasok para uminom ng malamig na tubig. Pagpasok ko sa may sala, bumungad sa akin si Ma'am Alona. Nakaupo siya sa may sofa. Naka-short at santo lamang na puti. Kita ko yung maputing hita at balikat. Grabe talaga. Sobrang swerte ni Mayor. Boyet, halika nga sandali. Tawag niya. Kinabahan ako, pero nilapitan ko siya. Bakit ho, ma'am? Tanong ko. Ngumiti siya. Ma'am ka dyan. Alona na lang. Hindi ba't magkaedad lang naman tayo? Anya. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Yung posisyon niyo ho, ma'am, kasi, Alona. Tumawa siya ng malambing. Hay nako, Boyet. Ikaw lang yata dito sa bahay yung marunong magrespeto eh. Yung iba dito, parang wala namang pakialam sa akin kung sino ko. Sa bagay, sabi pa niya. Napakamot ako ng batok. Ganun ho ba? Hinawakan niya yung basong may malamig na juice at inabot sa akin. Oh, uminom ka na nga muna. Pawis na pawis ka oh. Pagkuha ko nun, dumikit ang kamay niya sa kamay ko. Mainit ang palad niya at parang dumaloy sa braso ko hanggang dibdib ang init na yon. Napatitig ako sandali, pero agad din naman akong umiwas. Ano ho pala yung sasabihin niyo, ma'am? Ito. Yung mga pinamili ko paakyat sa taas ha. Huwag mong kakalimutan. Maliligo na kasi ako eh. Ikaw nang bahala dyan,
Anya sabay alis. Simula noon, Miss Love, napansin kong mas madalas niya akong kinakausap. Kapag naglilinis ako sa garahe, bigla siyang lalapit at magtatanong kung may girlfriend na raw ba ako. Kapag naghahatid ako ng mga pinamili niya, nagbibiro siya na bagay daw akong artista kung aayusan. Parang male lead daw ako kasi may itsura ako. Natotoo naman, Miss Love, dahil may lahi ho yung tatay ko. Palibhasa'y naanakan lang naman ng nanay ko, kaya iniwan din matapos mabuntis. Boyet, seryoso? May syota ka na ba? Tanong niya minsan habang inaayos ko ang mga pinamili niya sa SM. Wala po, Ma'am Alona. Sagot ko. Iwas pa rin ang tingin. Talaga? Bakit naman? Ang gwapo mo kaya? Kung ako lang, naku, pasadong-pasado ka sa akin. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung biro lang ba. Busy ho kasi sa trabaho, ma'am. Tsaka wala namang papatol pa sa tulad ko. Walang pera, walang ipon. Hindi rin naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Palusot ko na lang. Ngumiti siya at lumapit. Kaya walang pera, walang ipon, puro trabaho ng trabaho. Alam mo, minsan, kailangan mo ring mag-enjoy, no? Habang buhay ka nilang ganito, hindi nag-e-enjoy. Napalunok ako. Amoy ko yung pabango niyang halatang imported. Para kung tinutukso ng tadhana. Naku, mami, lagot talaga kayo kay Mayor pag nakita kayong ganyan sa akin. Hindi naman niya malalaman eh. Tsaka hello, as if naman eh. Kaya lang naman ako minahal noon dahil sa katawan ko't mukha. Diretso niyang sabi. Tsaka aaminin ko sa'yo, Boyet. Napakahina nun pagdating sa kama, no? Kaya hindi rin ako magtataka kung nagkaroon din ng kabit ang misis niya. Nagulat ako sa mga sinasabi ni Ma'am Alona. Kakaiba talaga siya. Ang babaeng to, sobrang palaban. Pero sa totoo lang, napakaganda niya. At talaga namang pagkakausapin ka niya, tititig ka lang sa mukha niya. Lumipas pa ang mga araw. Isang gabi, galing ako sa garahe at nag-inspect ng kotse. Pagpasok ko, nadatnan ko si Ma'am Alona. Nakayuko sa mesa at parang may inaabot na bagay sa ilalim. Boyet, halika nga, pakikuha nga tong nahulog, sabi niya. Lumapit ako at yumuko yun para kunin. Pag-angat ko, halos magdikit ang mukha naming dalawa. Napatitig ako sa mga mata niya. Mapupungay. Kung hindi lang talaga siya pagmamay-ari ni Mayor, baka sakaling pwede pa. Pero alam ko sa sarili ko, hindi pwede. Salamat. Bulong niya. Halos pabulong lang. Ramdam ko yung hininga niya sa pisngi ko. Mabilis kong binigay yon at saka umatras na ako habang nanginginig pa ang kamay ko. Wala yun, ma'am. Sagot ko. Ngumiti siya. Pero yung ngiti niya para bang may halong pagkapilya at tukso. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Nasa maliit akong kwarto, nakahiga. Pero paulit-ulit pumapasok sa isip ko yung mukha ni Ma'am Alona. Ang lambot ng palad niya, yung hininga niyang dumampi sa balat ko. Sabi ko sa sarili ko, Boyet, huwag kang tanga. Kabit yan ni Mayor. Kapag nalaman niya, yari ka. Baka pati pamilya mo sa probinsya maapektuhan. Pero bakit ganun, Miss Love? Sa tuwing makikita ko siya, para kong hinihila ng hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, bandang hapon na noon, abala ako sa pagliligpit ng mga gamit sa garahe. Bigla siyang lumapit, may hawak na bote ng wine. Boyet, sabi niya, samahan mo naman ako mamaya o. Wala naman si Mayor. May meeting raw hanggang gabi. Wala akong kainuman. Alam mo na,
Boring na ako dito eh. Alam mo naman ang kalagayan ko. Kampanting sabi niya na tila ba matagal na kaming magkaibigang dalawa. Nanlalaki yung mata ko. Ako po? Mahirap na ho. Sabi ko. Wala namang masama, di ba? Tsaka konti lang, para lang may kausap ako. Alangan naman si Manang Gloria yung yayain ko, napakatanda na nun eh. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam kong isa na itong paanyaya sa kung anumang pwedeng mangyari. At alam ko kapag sumama ako, baka tuluyan nang hindi ako makawala. Dahil alam ko sa sarili ko, kahit ayoko mang aminin, nauhumaling ako sa kanya. Dahil kahit sinong lalaki tatablan sa angking alindog ni Alona. Wala namang naganap nung nag-inuman kami, Miss Love. Kwentuhan lang talaga na para ba kaming magkaibigan. Pero hindi nawawala yung paminsan-minsan na hawak niya. Simpleng babae lang siya, hindi maarte. Halatang hindi lumaki sa yaman. Nakasando ulit siya noon at short. Simpleng kasuotan, pero grabe. Ang ganda, ang sexy, ang puti-puti. Ilang araw pa ang lumipas. Normal naman ang lahat. Pero nung bandang tanghali na tinawag ako ni Mayor bago siya umalis papuntang munisipyo. Nakaupo siya noon sa may sofa. Hawak-hawak yung cellphone niya. Abalang-abala pa rin sa mga tawag. Boyet, sabi niya. Samahan mo si Ma'am Alona mo mamaya. Bitbitin mo at bilhin niyo lahat ng gusto niya. Samahan mo kung saan niya gustong pumunta. Opo, Mayor. Sagot ko. Habang lumalakad palabas si Mayor, ramdam kong umiikot ang sikmura ko. Makakasama ko na naman si Alona. Hindi ko na talaga alam kung ano pang kapilihan ang maaaring mangyari. Pagkatapos pa ng ilang oras, bumaba na si Ma'am Alona mula sa kwarto nito. Nakadress na kulay pula siya. Hapit na hapit sa katawan. Napatigil ako at muntikan na akong mapatulala. Ready ka na ba, Boyet? Tanong niya habang nakangiti. Bit-bit ang bag na halatang branded. Opo. Sagot ko na uutal-utal. Sabay bukas ng pintuan ng kotse. Habang nagmamaneho, ramdam kong panay ang sulyap niya sa akin. Ako naman, pilit na nagko-concentrate sa daan. Pero parang sinusubok niya ako. Boyet, basag niya ng katahimikan. Anong pakiramdam na ikaw yung personal na driver ng kabit ni Mayor, ha? Parang pagbibiro niyang sabi. Nabigla ako. Hindi ko alam kung paano sasagot sa kanya. Wala naman ho. Trabaho lang. Palusot ko. Ngumisi siya. Sabay lapit ng bahagya. Trabaho lang ba talaga? Paano kung sabihin kong gusto ko ng higit pa sa trabaho? Napalunok ako. Napakapit sa manibela. Ma'am Alona naman. Wag naman hong ganyan. Ako na hong nahihirapan sa'yo eh. Tsaka mamaya baka may makakarinig pa sa inyo. Sino namang makakarinig? Tayo lang naman ang nandito. Anya. Pagdating namin sa mall, siya ang naunang bumaba. Naging tagabitbit niya ako ng mga pinamili. Sunod-sunod ang mga pinuntahan niya. Damit, pabango, sapatos. Sa bawat tindahan, napapansin ko na lalo siyang nagiging malapit sa akin. Hindi rin maiwasan na maraming lalaki ang tumingin sa kanya. Bagay ba sa akin to? Tanong niya habang sinusukat ang isang damit. Oo naman. Sagot ko na hindi man lang nag-iisip. Hindi ka naman tumitingin eh. Nakatingin naman ako. Sagot ko. Tingnan mo. Lapit pa niya sa akin. Oo ma'am, ang ganda. Lahat naman yata bagay sa'yo eh. Sabi ko na hindi makatingin ng diretsyo. Tumingin ka naman sa katawan ko. Anya na may ngiting mapanukso. Nang tingnan ko siya, nagtama ang mga mata naming dalawa. Ano, okay ba? Bagay ba? Sabi niya.
Oho, bagay na bagay, sabi ko. Siguro, hindi mo na mapigilan yung sarili mo, no? Namula ko. Hindi ko alam kung paano itatago ang kaba. Pero si Alona, parang lalong ginaganahan kapag niloloko ako. Pagkatapos ng halos ilang oras na paggagala niya, dala-dala ko na ang mga pinamili niya. Pagpasok namin sa kotse, bigla niyang hinawi yung buhok niya at ngumiti. Boyet, pagod ka na ba? Bulong niya. Medyo ho, sagot ko. Gusto mo ba ng reward? Ho? Ano namang reward? Tsaka anong ibig niyong sabihin? Lumapit siya. Halos dumikit ang balikat niya sa braso ko. Simple lang. Baka naman gusto mong tikman kung anong meron sa babae ni Mayor. Parang tinamaan ng kuryente ang buong katawan ko. Ma'am Alona, huwag kang ganyan. Baka mamaya malaman ni Mayor eh. Huwag ka nang matakot. Hindi naman niya malalaman eh. At isa pa, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Hindi ba't siya pa mismo ang nag-utos na ibigay mo lahat ng gusto ko? Gawin mo lahat ng gusto ko. Hindi ako nakasagot agad. Totoo nga naman. At ngayong naririnig ko mula sa bibig niya ang mga sinabing yon, parang may ibang kahulugan tuloy ang utos ni Mayor. Habang umaandar ang kotse, nilapit niyang kamay niya. Dun sa may hita ko. Nanlaki yung mga mata ko. Ma'am Alona, bulong ko. Relax. Just relax, Boyet. Sabi niya, tingnan mo. Hindi ka ba natutokso kahit kaunti? Hindi na ako makatingin sa kanya. Ramdam ko na yung init ng kamay niya. At ang bawat salita niya ay parang apoy na sumusunog sa utak ko. Alam mo ba kung bakit ako palaging nakatingin sa'yo? Dagdag pa niya. Kasi hindi ka tulad ni Mayor. Yun matanda na. Ikaw bata pa. Yun, puro trabaho. Ikaw, andito. Palaging kasama ko. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi tama to, Alona. Pero gusto mo rin, di ba? Bulong niya. Halos idampi ang labi niya sa tenga ko. Napapikit ako. Gusto ko. At yun ang kinakatakutan ko. Sabi ko sa kanya. Pagdating namin sa tapat ng bahay, hindi muna ako bumaba. Tahimik kaming dalawa, pero ramdam ang tensyon. Maya-maya siya ang unang nagsalita. Boyet, huwag ka nang magpanggap. Alam ko hindi lang ako ang natutokso dito. Hindi ako nakasagot. Tiningnan ko siya. At doon ko nakita ang mata niyang punong-puno ng hamon. Simula ngayon, dagdag pa niya, gusto kong samahan mo ko. Hindi lang bilang driver boy. Naiintindihan mo ba ako? Napalunok ako at tumango ng marahan. At sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang itago. Bumigay ako sa titig niya. Kinabukasan ding yun, tinawag niya ako. Boyet, balambing ang boses niya. Halika muna saglit. Paglapit ko, napansin kong nakadress lamang siya. Manipis at halatang nananadya. Nanlaki agad yung mata ko at umiwas ng tingin. Bakit Ma'am Alona? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Samahan mo lang ako. Wala naman si Manang eh. May pinuntahan. Mamayang gabi pa ang uwi niya. Naiinip na ako dito, sabi niya. Alam kong dapat akong umiwas, pero para akong hinihila. Umupo siya sa may sofa. Ako naman ay nakatayo lang. Bakit ba parang lagi kang takot kapag kasama mo ko? Tanong niya habang nakatitig ng diretsyo. Hindi naman ho, nare-respeto ko lang kayo. Sagot ko. Respeto? O baka naman pinipigilan mo lang ang sarili mo.
Hindi na ako nakasagot. Ngumiti siya, tsaka dahan-dahang tinanggal ang clip sa buhok niya. Bumagsak ang mahabang buhok niya sa balikat niya. Aminin mo na, Boyet. Ako rin naman ang laman ng isip mo gabi-gabi, hindi ba? Ramdam kong namula ang mukha ko. Alona, tama na. Huwag mo, lumapit siya. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ko. Shh. Wala namang ibang makakaalam eh. Bago ko pa namalayan, nilapit na niya ang labi niya sa akin. Amoy ko ang halimuyak ng pabango niya. Mainit ang hininga niya. Isang iglap lang, naglapat ang labi namin at para akong nakuryente. Ma'am Alona, bulong ko, pero huli na. Hinalikan niya ako ulit ng mas mariin. At sa puntong yun, Miss Love, bumigay na ho ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at naramdaman ko ang init ng katawan niyang kanina pa ako tinutokso. Alam kong nagtitiis ka lang, Boyet. Bulong niya habang nakapulupot sa akin. Huwag mo nang pigilan. Ako ang gusto mo, hindi ba? Alona, baka mahuli tayo. Hindi darating si Mayor. At ikaw ang pinipili ko ngayon. Ikaw, Boyet. Nawala ang lahat ng takot. Ang naiwan lang ang matinding pagnanasa. Hinila ko siya papahiga sa may sofa. Natawa pa siya ng mahina. Hayan, Boyet. Ganyan ang gusto ko. Yung marunong kang lumaban. Nagtagbo na ang mga labi namin ulit. Habang magkahawak kami, para bang tumigil ang mundo ko. Wala na akong pakialam kung ano ang tama o mali. Ang alam ko lang, siya ang nasa bisig ko at ako ang pinili niyang makasama ng mga sandaling yon. Boyet, bulong niya. Habol ang hininga. Ngayon, akin ka lang. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Oo, Alona. Akin ka rin ngayon. Pero sa gitna ng lahat, maya-maya, bigla akong narinig ang tunog ng kotse sa labas. Kumabog ang dibdib ko. Shh! Bulong ko. Sandali. Mabilis kaming bumitaw sa isa't isa. Nanlaki ang mata ni Alona. Si Mayor ba yun? Dali-dali siyang tumayo. Inaayos ang buhok at dress. Ako naman ay nagkunwaring may inaayos sa kusina. Bumukas yung gate, pero hindi pala kotse ni Mayor, kundi yung isang staff na naghatid ng kung ano kay Alona. Napabuntong hininga kami pareho. Ngumiti si Alona, pero baka sangkilikat ka ba? Kita mo, Boyet? Ang sarap ng thrill, di ba? Yung pakiramdam na pwede tayong mahuli, pero hindi naman. Alona, muntik na yun. Pero mas lalo kang napapalapit sa akin. Lumapit siya. Dinikit ang labi sa tenga ko. Hindi ito yung huli, Boyet. Alam ko, hahanap-hanapin mo ko. Kinagabihan, hindi ko na makuha yung tamang tulog. Paulit-ulit kong naaalala si Alona. Ang init ng katawan niya, pati yung kaba nung muntik na kaming mahuli. Sabi ko sa sarili ko, Boyet, bumalik ka na sa katinuan. Delikado yung ginagawa mo. Pero kasabay ng takot ay may kakaibang saya. Yung pakiramdam na ako ang pinili niyang yakapin, kahit alam kong pag-aari siya ni Mayor. Sa isip ko, may dalawang boses. Isa na nagsasabing tumigil na ako bago pa mahuli ang lahat. Isa namang bumubulong at sinasabing, ituloy mo na, Boyet. Kasi minsan lang dumarating ang ganitong pagkakataon. At alam kong bukas, kapag tinawag ulit ako ni Alona, hindi ko na siya kayang tanggihan. Kinabukasan, pagpasok ko sa kusina, nadatnan ko siyang nakaupo roon. Naka-short at nakataas ang isang paa sa upuan.
Ngumiti siya nung makita niya ako. Good morning, Boyet. Bati niya. Napakalambing. Good morning din ho, Ma'am Alona. Sagot ko. Nanginginig pa ang boses. Lumapit siya sa akin. Inilapit ang labi sa pisngi ko at mabilis akong hinalikan. Para maging good mood ka. Biro pa niya. Mabilis akong tumingin sa paligid. Baka may ibang staff na makakita. Pero wala. Kami lang doon. Doon ko napagtanto, hindi na to matatapos sa isang beses lang. Isang hapon, pinahatid niya ako sa isang butik para bumili ng gown. Paglabas niya, dala-dala niya ang malaking paper bag. Dumiretso siya sa likod ng kotse imbis na sa harap. Pero tinawag niya ako. Boyet, dito ka muna. Anya. Lumapit naman ako sa likod. Doon mabilis niyang hinawakan ng kamay ko. Namiss mo ba ako? Tanong niya, nakatitig ng diretso. Ma'am Alona, baka may makakita. Wala no? Tinted kaya tong kotse, kaya walang makakakita. At bago pa ako makatanggi, hinalikan na niya ako ng mariin. Napasandal ako. Ramdam ang hininga niya at ang lambot ng labi niya. Mas mapangas siya ngayon. Boyet, bulong niya. Ngayong akin ka lang. Wala ka nang ibang iisipin kundi ako ha. Hindi ko na siya tinanggihan. Doon mismo sa kotse, sa parking lot, tuluyan kaming bumigay sa tukso. At doon, unang may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na ididetali kung paano. Basta alam ko sa sarili ko, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pagbalik namin sa bahay, parang walang nangyari. Si Alona, nakangiti habang inaayos yung pinabili niya. Ako naman, parang wala sa sarili. Pilit na tinatago ang kaba at saya. Pero habang nakatingin ako sa kanya, may halong takot, pangamba. Paano kung may makakita? Paano kung may mangchismis? Parang naramdaman niya yung iniisip ko. Lumapit siya sa akin at bumulong. Relax ka lang kasi, Boyet. Ang mahalaga, alam nating dalawa kung anong meron tayo. Huwag mo na munang isipin yung iba. Pero paano ko hindi iisipin? Kung bawat galaw namin ay parang bomba na pwedeng sumabog sa oras na mahuli kami ni Mayor. Lumipas pa ang mga araw. At naging parang natural na sa amin ang mga lihim, palihim na tagpo. Kapag nasa kusina siya, ako ang palaging tumutulong. Kapag nasa kwarto siya, ako ang iniutusan o inuutusang mag-abot ng kung ano-ano. At sa bawat pagkakataong yon, may mga palihim na halik, may mga palihim na hawak ng kamay, at may mga titig na may ibig sabihin. Minsan nga habang nagdidilig ako sa hardin, lumapit siya at bigla akong hinalikan sa gilid ng bahay, sa lugar na alam niyang walang makakakita. Boyet, bulong niya. Hindi na kita kayang bitawan. Para kang droga nakaka-addict. Napangiti ako sa kanya pero may kaba. Alona, napakadelikado ng ginagawa natin. Paano kung malaman niya? Ngumisi siya ng mapanukso. Di sabihin natin, ikaw ang kailangan ko. Hindi siya. Baliw ka talaga. Sige nga, alam mo namang ikakapahamak mo yan. Anong magagawa ko? Ikaw ang gusto ko, Boyet. Kasalanan ko bang magkagusto sa'yo? Ayun na nga hindi. Pero alam mong lagot ka. Lagot ako. Tayong dalawa. Paano kung saktan ka niya? Kaya nga mag-iingat ako Tayo. Please, huwag ka na munang mag-alala dyan. Isang gabi, habang nakahiga kami sa may sofa, magkahawak ang kamay namin. Bigla naming narinig ang pagbukas ng gate. Si Mayor.
Bulong ko. Halos mawala ang hininga ko sa kaba. Mabilis kaming nag-ayos ng sarili. Tumayo siya. Kinuha ang isang libro at nagkunwaring nagbabasa. Ako naman, dumiretso sa labas. Pagpasok ni Mayor, dumiretso siya kay Alona at humalik sa pisngi nito. Kumusta, Han? Sorry, late na naman. Ngumiti si Alona, parang walang nangyari. Ayos lang. Sanay naman na ako eh. Pangalawa lang naman ako, hindi ba? Birthday ng asawa mo ngayon, tama? Ikaw naman huwag ka na magselos. Ako naman, pinipigilan ko ang panginginig ng kamay ko. Naririnig ko silang dalawa. Nang umakyat na si Mayor para magpahinga, lumapit si Alona sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko at bumulong. Kita mo, kaya natin to. Hindi niya kailanman malalaman. Pero habang nakatingin ako sa kanya, ramdam ko yung takot. Ramdam ko yung iba. Kakaiba ang nararamdaman ko. Alona, bulong ko, ang hirap. Mahal kita, pero natatakot ako baka anong mangyari sa atin. Ngumiti siya, pero sa mga mata niya may seryosong kislap. Mahal din kita, Boyet. Ikaw yung gusto ko. At doon ko naramdaman ang malaking panganib. Hindi lang dahil pwede kaming mahuli, kundi dahil baka dumating yung araw na hindi na kami kayang paghiwalayin ng kahit na sino. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Chat, tawag at video call gabi-gabi. Tuwing wala ang matanda, automatic na lumalapit siya sa akin. At may mga halik, yakap sa likod ko na lihim na nangyayari. Isang gabi, nagsabi si Mayor kay Alona na may meeting daw siya hanggang gabi. Baka madaling araw na raw siyang makauwi. Magkasama kaming dalawa ni Alona sa sala, nanunood ng pelikula. Boyet, dito ka na muna sa tabi ko. Ayokong mag-isa. Delikado. Alam mo namang baka magising si Manang Gloria. Isumbong pa tayo. Alam mo namang may pagkasipsip yung matandang yun, di ba? Sagot ko pero hindi pa ako lumalayo. Sa gitna ng katahimikan, hinalikan niya ako. Please? Sa sobrang sabik din, hindi ko na rin napansin ang oras. Maya-maya'y napatayo na lang kami bigla nang marinig ang ugong ng sasakyan. Mabilis kaming naghiwalay na dalawa. Tumakbo siya agad sa kwarto nila. Ako naman, pinatay ko yung TV at nagkunwaring nagliligpit ng mga bote sa kusina. Yung mga basyo na pinapatapon sa akin ni Manang Gloria kanina. Pagpasok ni Mayor, dumiretso to sa kusina. Oh, Boyet, gising ka pa? Oo. Inaayos ko lang tong inutos sa akin ni Manang Gloria. Sabi ko. Nakangiti siya. O siya, sige. Magpahinga ka na, gabing-gabi na rin. Tumango lang ako, pero pawis na pawis ang likod ko. Muntik na. Munti ka na talaga. Kinabukasan, kinausap ako ni Alona habang nasa kwarto siya, nakaupo sa gilid ng kama nila. Boyet, kung hindi mo na kaya, sabihin mo na, pero wag mo akong iiwan. Kailangan kita. Napalunok ako. Mahal kita, Alona. Pero napakahirap ng sitwasyon nating dalawa. Nanahimik siya sandali, bago ngumiti ng malungkot. Mahal din kita, Boyet. At alam kong mahirap. Lumipas pa ang mga araw na natiling lihim ang lahat. Tuwing magkasama kami, mas daring, mas malapit. Pero sa tuwing babalik si Mayor, balik kami sa pagiging normal. Ako ang boy, siya ang kabit. Isang gabi, habang magkatabi kami sa kusina, hinawakan niya yung kamay ko at bumulong. Boyet, huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Gusto kong nandyan ka. Tiningnan ko siya. Ramdam ko yung halo ng saya at sakit.
Alona, kahit delikado, hindi kita iiwan. At doon muling nagtagpo ang labi naming dalawa. Tahimik pero punong-puno ng emosyon. Sa isip ko, hindi ko na alam kung saan hahantong to. At ngayon, Miss Love, habang sinusulat ko ang lahat ng to, isang tanong ang paulit-ulit. Kung kayo hubang nasa kalagayan ko, ipagpapatuloy niyo ba yung ganitong bawal na relasyon kahit delikado? O tatalikod na lang para iligtas ang sarili mo at ang pamilya mo? Naway mabigyan niyo ako ng payo, Miss Love. Dahil nahihirapan akong magdesisyon kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Boyet. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong story. Ako po ang inyong lingkod, Miss Love.